Ano bang pakiramdam? Ano bang pakiramdam ng pagdadrive ng left-hand drive sa right-hand drive? Hey guys! Welcome to another episode ng Bud TV. For this episode, nandito pa rin tayo sa Sapporo kung saan marami pa tayong i-explore dito sa part ng island ng Japan. Ito ay syempre sakop ng Hokkaido and Sapporo is the main city ng Hokkaido itself. Andito tayo ngayon sa beer garden kung saan tinatry natin yung lahat ng mga brews nila, no? And ito rin yung episode natin noong nakaraan na video. So after this, samahan nyo kami at pupunta tayo sa susunod natin destination. And ito rin yung milestone natin dito sa Japan kasi first time tayong makakapag-drive ng right-hand drive vehicle dito sa Japan habang nag-e-explore tayo sa probinsya or sa city ng Otaru. So ano pa ba ang hinihintay natin? Let's go at i-explore na natin at tignan natin ang proseso kung paano tayo makakakuha ng rental vehicle dito sa Japan. Okay, so fast forward, nandito na tayo sa rental office kung saan tayo makakapag-rent ng sasakyan na gusto naming gamitin dito sa video natin for today. So, we opted and decided na kumuha lang kami ng something small and then at the same time, gas saver din siya, saka yung feeling na maluwag pero cute at the same time, aka yung K-Vehicle. Meron silang mga requirements na dapat mong masunod before kanila payagang mag-rent. Number 1 is a valid driver's license from your country of origin. And of course, kailangan mo rin makakuha ng international driver's permit. So, binabayaran yon depende kung nasaan ka. So, driver's license and driver's permit ang kailangan mo bago ka makapag-rent ng vehicle. Okay. Ito. Ayan. Ay, dito pala ako sa Ay, ano ba yan? Nagkamali ako. Everybody's used to the left hand, not to the right hand, so they are getting confused. But it's okay. Okay. Key. Okay. All right. エンジンはブレーキ&プッシュ。それサイドブレーキ。 Okay. Foot brake. フットブレーキ。 Okay. Thank you. Thank you. Bye. See you later. See you later. Ayan, so nakasakay na kami. Magsa-sign of the cross na din. Ayan, just in case. Thank you, arigato. So binigyan kami ng extra na Grocery. It's okay na. It's open na. Sabi mo. Mo items. Yeah, it's open now. Yeah. It's open now. So binigyan kami ng extra na umbrella kasi yung forecast daw today is baka umulan. So first time. All right, thank you. Arigato. Thanks. So first time natin magda-drive ng right-hand drive dito sa Japan, bahala na. Ayan na yung gagamitin natin Kunyari sa Otaru na tayo. Otaru Oo. Aquarium tayo pupunta. Pagdating doon, malapit na naman. Hanap na lang tayo pa. Okay. Otaru Canal kaya, i-type ko. Otaru Canal. Ngayon, pag white, ordinary cars. Kaya lang malalaman mo kung rent-a-car siya or hindi ordinary car, doon sa wa. Pag may wa, rent-a-car siya. Na-character. Oo, nakakalap. So yung, okay, ulitin natin. So yung plaka, ma-distinguish mo yung difference ng vehicle
i-explain, number 1, yung taas na characters, yun yung ibig sabihin is yung kung saan yung location, di ba? Oo, yung lugar ng pinagkunan nung In this nakaregistered case, yung kotse. nakalagay dyan, Sapporo. Tapos, ano yung 504 sa kanya? Yun ang hindi. Ayun, pare-pareho sila ng 504 pag ordinary car. Oo. Diba? Oo. Pag sedan. Okay. So, dun yung classification siguro pagka... Kung anong klaseng kotse. Kung anong klaseng kotse or pagka passenger vehicle. Kung anong laki. Siguro nasa laki ng body. Yan, Oo. And then, yung number na malaki, in that case, 86 siya, di ba? Yun yung parang pinaka-plate number nung kotse mismo. Tapos, yung dot, depende yan dun sa number or dun sa personal identification nga ng sasakyan. Tapos, yung huling character dun sa left, yun yung designation kung passenger vehicle, rental car, public transportation. or public transportation. Depende rin sa kulay ng plate number. Pag puti, private vehicle. Pagka green, public transportation. Tapos pag yellow, para dun sa mga K vehicles naman. Yes. Tumpa ka dyan. Okay. So, i-explain ko rin, ano bang pakiramdam? Ano bang pakiramdam ng pagdadrive ng left-hand drive sa right-hand drive? Kung sanay ka naman mag-drive kasi ng sasakyan, you won't feel any difference, pero parang nakakapanibago. Dahil nagdadrive ka na nasa right side, di ba? So, aside dun sa instrumentation, yung signal light mo, di ba, pag nasa left hand ka nagdadrive, nahandito yung turn signals. Pero, since right side, nahandito yung turn signals. Yung left mo, ito yung mga wiper. Yan, andyan yung wiper, andyan yung rear wiper washers, and yung mga utilities mo. Yan, nahandyan. Tapos, syempre, yung shift knob, baliktad, di ba? Kung nakakapag-drive kayo ng mga converted vehicle sa atin sa Pilipinas, yung plunger, yung shifter niya, nahandito sa side mo. Whereas pagka local, nahandito, di ba? Dito ka pumipindot. Aside from that, yun lang. Wala naman masyadong difference. Pero kailangan mo lang kailangan maging careful ka kasi ang pinaka pagkakaiba ng pagdadrive ng right hand is yung kalsada mismo, the road itself. Yun yung pinaka difference. So kailangan mag-iingat ka, maging wary ka dun sa mga sasakyan na kasama mo. Kung ano yung gagawin nila, dapat ipa-pattern mo rin dun sa gagawin mo. Dahil pag nawala yung isip mo, baka mapunta ka sa kabilang side. Naiisip mo nasa regular driving road ka. So kailangan dapat iingatan mo yun. At isa pang kaibahan, may mga sakay kang kinakabahan. Yun, isang kaibahan. Ang pinakamalaking diferensya. So now we are on our way to Otaru and so far so good. Medyo nag-i-enjoy talaga ako na mag-drive ngayon dito sa roads na to. Walang masyadong traffic, hindi stressful ang pagdadrive dito, walang mga barumbadong driver at lahat disiplinado, kaya thumbs up ako talaga dyan. So let's go ahead. Medyo malalayo yung mga agwat na mga tigilan dito ng mga sasakyan kasi at least one car ang agwat. So ayun, by the way, hindi ko pala nasabi sa inyo kanina, ang pupuntahan namin today is Otaru. So yung una naming destination is Otaru Canal. Tama ba? Pwede, pero nakaset yung ating sa aquarium. Yung navigation natin nakaset sa aquarium. Pero from there, titignan namin kung worth it yung aquarium. And then saka kami pupunta sa Otaru Canal. Ang Otaru Canal is isa dun sa mga destinations na pinupuntahan talaga dito sa Sapporo. Papakita na lang namin sa inyo. Kaya lang medyo makulimlim ang panahon o pang-ulan. Sana wag. Kaya nakikita nyo bang ulan, maitim. Kasi itim ng kawali nyo sa bahay.
Uulan. Ayan o. Pag-start na mag-ulan. Init dagat. Sa right side. At this point, ayun na nga, it started to rain this afternoon nung papunta kami ng Otaru. So, ito yung highway papunta doon. Ang Otaru kasi is a coastal city rin. Pero nahandun siya sa baseline ng mountains papunta ng northern Sapporo. Kahit nasa Pampanga. Ito na tayo sa Otaru. ありますよね。で、ツイッターのこのブランドはツイートとかね、あとリツイートという表現も含めて多くのユーザーの行動 And finally, nakarating na rin kami ng Otaru. Nakakita rin kami ng parking area kung saan namin pwedeng iwan at iparada yung ating rental vehicle. It is just close to where we plan to go and wala rin kaming idea or clue kung paano kami makakapag-park ng tama the way locals do it here. So, pinasok na lang namin yung sasakyan and we'll just follow the instructions. Darating lang namin, may pupuntahan kami. Ayan, so nakarating naman kami ng safe dito sa Otaru. Nagpark kami sa pay parking and then maglalakad kami papunta doon sa Otaru Canal. So let's see, sana hindi na rin umulan kasi kanina habang nag-drive kami umuulan. So tingnan natin kung ano or kung paano na. First timer tayo lahat dito. Let's go. You're just not gonna turn off the engine. Wait lang. Fini-figure out ko kasi. So, naka-handbrake, foot brake. Ba't nailaw to? Tapos, kasi nakalock pa. Okay. Ganon. Pag Sorry. yung engine. Oh, Ayan. cool. Parang Hindi pala tayo, dito na tayo lumabas kaya sa kabila. Dito na. So, ano pala, Toyota Tank yung rental car natin. Ayan siya. Pero sabi nila, ayun nga, hindi nga siya K-car. Kasi white plate. But para sa akin kasi mukha feeling K na rin siya. Feeling K na rin. Ayan, so ganda naman ang first driving experience natin. Kuha tayo ng parking ticket. Ayun, may 600. 100, meron kaya? 1,000. Ayan, may 100. Okay. Oh, yan. Okay, so Go? oo, go. So sabi kasi 600 yen. Ayan. 駐車証明をお忘れにならないようお持ちください。ご利用ありがとうございました。 Tapos na ba? 600. 600 ba yan? Oh, okay. So yun na. Nakuha na, Lalagay mo 600 na yan. sa dashboard yan. Tapos yan, ipapakita sa kotse. Dapat focus sa dashboard. Okay, let's go, Charlie. Paano pagbalik natin? Wala na. Oo.
So, kailangan daw yung resibo ilagay doon sa dashboard where it is visible para pag may nagche-check, makikita na nagbayad na. Here. So, lagay natin dito para visible yung ating parking permit. Yan. Okay na siguro yan. Let's go. Explore Otaru Canal. Excerpts. Ito tayong English. Oh, touch screen. Credit card. Pasok natin yung credit card natin. Credit card. Yan. Pwede bang Google Pay dyan? Wala. Walang NFC. Please wait a moment. Take your card. Okay na. Okay, regular gasoline lang. Ito natin. Tapos full tank. Since i-re-return natin ito na full tank. Start pumping na with red nozzle. So ito yung red nozzle. Lalagay natin. Paano lang natin. Lagay natin dito. Iwas ako. Madapa ako. Yan na. May clip yan eh. Oh, hindi ko alam kung okay. O ayun, nagda-drive na kami pa uwi. Unfortunately, umulan na. So, kailangan na namin itigil yon. Senyales na mag-stop na kami sa tour namin. But ayun, nag-enjoy naman kami. Ang dami namin na natikman na pagkain na local dito sa Otaru. So, sa susunod, magkita tayo ulit for a new video. Brutal and honest review. Kaya nyo mag-drive ng right-hand drive. Basta wag lang. Ingat lang. So sa susunod na video, kita tayo ulit. Subscribe kayo Tsaka wag nyo kakalimutan na i-hit yung bell icon para notified kayo sa lahat ng videos natin. Okay, yun lang. From Otaru, Hokkaido, Japan. Bad TV. Bye-bye.